Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, kakaunti ang mga pangalang kasing bigat, kasing impluensyal, at kasing kontrobersyal ng pangalang Jesus. Siya ang naging sentro ng pananampalataya ng bilyon-bilyong Kristiyano, mahalagang propeta sa Islam, at isang kinikilalang ngunit hindi tinatanggap na Mesyas sa tradisyonal na Hudaismo. Ngunit dito nagsisimula ang isa sa pinakamalalim na tanong sa kasaysayan ng relihiyon: paano nagkaroon ng napakalalaking pagkakaiba sa pananaw tungkol sa iisang tao? Para sa Kristyanismo, si Jesus ay higit pa sa guro o propeta. Siya ang anak ng Diyos, ang ipinangakong Mesyas, at ang sentro ng kaligtasan ng sangkatauhan. Para sa Islam, si Isa ay isa sa pinakadakilang propeta ng Diyos, ipinanganak sa birhen at gumawa ng mga himala, ngunit hindi Diyos, hindi anak ng Diyos, at sa tradisyonal na pananaw, hindi rin tunay na ipinako sa krus. Samantala, sa Judaism, bagamat maaaring kilalanin si Jesus bilang isang historical figure, hindi siya tinatanggap bilang ang Mesyas na hinihintay ng Israel. Sa madaling salita, iisang pangalan, ngunit tatlong malalaking relihiyon, tatlong magkakaibang pananaw, at tatlong malalalim na claim tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Hindi ito maliit na usapin. Dahil ang pagkakaiba ng pananaw tungkol kay Jesus ay hindi lamang debate tungkol sa isang historical figure. Ito ay may direktang kinalaman sa pinakamalalaking tanong ng tao: sino ang Diyos? Paano dumarating ang kaligtasan? Ano ang katotohanan? At paano natin mauunawaan ang kasaysayan sa gitna ng magkakaibang pananampalataya? Sa loob ng maraming siglo, si Jesus ay hindi lamang naging sentro ng debosyon, naging sentro rin siya ng debate, theological conflict, at paghahanap ng katotohanan. Paano siya naging Diyos para sa ilan, propeta para sa iba, at hindi Mesyas para sa iba pa? Ito ba ay simpleng usapin ng pananampalataya, o may mas malalim na historical at theological dahilan sa likod ng mga pagkakaibang ito? Sa pag-aaral na ito, sisiyasatin natin kung paano inilalarawan si Jesus sa Kristyanismo, Islam, at Judaism. Titingnan natin ang kanilang mga banal na kasulatan, historical context, at theological claims upang mas maunawaan hindi lamang kung sino si Jesus para sa bawat relihiyon, kundi kung bakit napakalaki ng epekto ng sagot sa tanong na ito sa buong mundo. Dahil sa dulo, ang tanong na sino ba talaga si Jesus ay hindi lamang usapin ng pangalan sa kasaysayan. Para sa bilyon-bilyong tao, ito ay tanong na humuhubog sa kanilang pananampalataya, pagkakakilanlan, at pananaw sa katotohanan mismo. Sa kasaysayan ng mundo, maraming emperador ang naghari, maraming pilosopo ang nagturo, at maraming relihiyosong leader ang humubog sa kani-kanilang panahon. Ngunit kakaunti, kung mayroon man, ang nagkaroon ng impluensyang kasing lawak ni Jesus. Ang kanyang pangalan ay naging sentro ng mga simbahan, digmaan, imperyo, pilosopiya, batas, sining, at pananampalataya sa loob ng mahigit 2,000 taon. Mula sa mga katedral ng Europa hanggang sa mga moske ng gitnang silangan, mula sa mga debate ng theologians hanggang sa mga ordinaryong panalangin ng bilyon-bilyong tao, si Jesus ay nananatiling isa sa pinakakilalang personalidad sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ngunit kasabay ng kanyang lawak ng impluensya, ay ang isang mas malalim na tanong: bakit napakahalaga kung sino talaga siya? Mahalaga ang tanong na ito dahil ang pagkakakilanlan ni Jesus ay hindi lamang usapin ng historical biography. Hindi lang ito tanong kung siya ba ay nabuhay, nagturo, o namatay. Ang tunay na sentro ng debate ay nasa kanyang identidad. Siya ba ay simpleng moral teacher? Isa lamang bang propeta? Ang ipinangakong Mesyas? O Diyos na nagkatawang tao? Sa bawat sagot sa mga tanong na ito, nagbabago hindi lamang ang pananaw kay Jesus, nagbabago rin ang buong religious worldview ng isang tao. Halimbawa, kung si Jesus ay anak ng Diyos gaya ng Christian claim, may napakalalim itong implikasyon sa kaligtasan, sa relasyon ng Diyos sa tao, at sa kahulugan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ngunit kung siya naman ay dakilang propeta lamang gaya ng pananaw ng Islam, ibang-iba ang theological structure. Siya ay mahalaga, banal ang misyon, ngunit hindi sentro ng pagkadiyos. Samantala, kung hindi siya ang Mesyas ayon sa tradisyonal na Judaism, nangangahulugan ito na ang paghihintay sa ipinangakong tagapagligtas ay nagpapatuloy pa rin. Sa madaling salita,
ang sagot sa tanong kung sino si Jesus ay hindi simpleng detalye, ito ay pundasyon ng buong pananampalataya. Ito rin ang dahilan kung bakit si Jesus ay nananatiling kontrobersyal. Hindi lamang dahil sa kanyang impluensya, kundi dahil sa bigat ng kanyang claims at ng mga claims tungkol sa kanya. Maraming religious figures ang iginagalang, ngunit hindi lahat ay naging sentro ng usapin tungkol sa pagkadiyos, kaligtasan ng mundo, o katuparan ng sinaunang propesya. Si Jesus ay kakaiba dahil sa bawat pangunahing Abrahamic religion, Kristyanismo, Islam, at Judaism, siya ay kinikilala, ngunit hindi pare-pareho ang pagkilala. Ang pagkakaibang ito ay hindi aksidente. Ito ay bunga ng magkakaibang scriptures, historical developments, theological frameworks, at pananaw tungkol sa Diyos mismo. Ang Kristyanismo ay humubog sa pagkilala kay Jesus batay sa kanyang kamatayan, resurrection, at divine identity. Ang Islam ay bumuo ng pananaw kay isa sa ilalim ng mahigpit na monotheism kung saan ang Diyos ay hindi nagkakatawang tao. Ang Judaism naman ay may sariling messianic expectations na hindi nila nakitang natupad kay Jesus. Kaya habang iisa ang historical figure, ang interpretasyon sa kanya ay naging salamin ng mas malawak na pagkakaiba sa pananampalataya. May isa pang dahilan kung bakit mahalaga ito, ang usapin tungkol kay Jesus ay hindi lamang debate ng nakaraan. Hanggang ngayon, ito ay may direktang epekto sa interfaith dialogue, apologetics, missionary movements, at personal identity ng bilyon-bilyong tao. Ang tanong na sino si Jesus ay maaaring magbunga ng pagkakaisa sa ilang punto, ngunit maaari ring maging pinagmulan ng pinakamalalim na theological disagreement. Sa huli, mahalaga kung sino si Jesus dahil sa kanya umiikot ang ilan sa pinakamahalagang tanong ng tao tungkol sa Diyos, katotohanan, at kaligtasan. Ang kanyang identidad ay hindi lamang usapin ng kasaysayan, ito ay usapin ng kahulugan. At marahil ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng paglipas ng mga siglo, hindi pa rin natatapos ang debate. Dahil kapag pinag-uusapan si Jesus, hindi lang natin tinatanong kung sino siya noon, tinatanong din natin kung ano ang ibig sabihin niya para sa mundo ngayon. Sa lahat ng pananaw tungkol kay Jesus, walang mas mataas, mas radikal, at mas sentral kaysa sa pananaw ng Kristyanismo. Para sa Kristiyano, si Jesus ay hindi lamang isang dakilang guro, moral example, o propeta na ipinadala ng Diyos. Siya mismo ang sentro ng plano ng Diyos para sa sangkatauhan, ang anak ng Diyos, ang ipinangakong Mesyas, at ang tagapagligtas na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay nagbukas ng daan tungo sa kaligtasan. Sa madaling salita, sa Kristyanismo, hindi lamang mahalaga si Jesus, siya ang pundasyon ng lahat. Mahalagang maunawaan na ang Christian claim tungkol kay Jesus ay hindi simpleng pagtaas lamang ng respeto sa isang spiritual leader. Ang claim ay mas malalim, si Jesus ay may natatanging relasyon sa Diyos Ama sa paraang lampas sa ordinaryong propeta. Sa iba't ibang bahagi ng Bagong Tipan, inilalarawan siya hindi lamang bilang mensahero ng Diyos kundi bilang salita ng Diyos na nagkatawang tao, ang katuparan ng mga pangako ng Lumang Tipan, at ang Mesyas na matagal nang hinihintay ng Israel. Kaya para sa Kristyanismo, si Jesus ay hindi lamang nagtuturo tungkol sa Diyos, siya mismo ang pinakadakilang paghahayag ng Diyos sa sangkatauhan. Ang titulong Mesyas ni O Kristo ay may malalim na ugat sa Jewish expectation. Sa Lumang Tipan, may pag-asang darating ang isang pinahirang pinuno na magdadala ng pagliligtas. Ngunit sa Kristyanismo, ang pagtingin kay Jesus bilang Mesyas ay lumampas sa inaasahang political liberator lamang. Hindi siya dumating upang simpleng palayain ang Israel mula sa Roma, kundi upang harapin ang mas malalim na problema ng kasalanan at pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sa Christian theology, ang krus ay hindi aksidenteng trahedya, ito ay sentral na bahagi ng divine mission. Dito pumapasok ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng Christian belief, ang kamatayan ni Jesus sa krus bilang sakripisyo para sa kasalanan ng mundo. Para sa Kristiyano, ang krus ay hindi simpleng execution lamang. Ito ay may redemptive meaning. Si Jesus, bilang walang kasalanan, ay namatay upang akuin ang kaparusahan ng kasalanan, upang ang tao ay magkaroon ng kapatawaran at pakikipagkasundo sa Diyos.
Ito ang dahilan kung bakit ang Kristyanismo ay hindi lamang nakatuon sa kanyang mga aral, kundi sa kanyang ginawa. Ngunit hindi nagtatapos dito ang central na claim. Kung ang krus ang sakripisyo, ang muling pagkabuhay naman ang tagumpay. Sa Christian worldview, ang resurrection ni Jesus ang nagpapatunay sa kanyang identidad, sa kanyang tagumpay laban sa kamatayan, at sa katotohanan ng kanyang misyon. Kung walang resurrection, gaya ng binigyang diin ni Pablo, mawawala ng saysay ang pananampalataya. Kaya sa Kristyanismo, si Jesus ay hindi lamang namatay para sa sangkatauhan, siya ay nabuhay muli bilang patunay ng kanyang pagka-Mesyas at pagka-Diyos. Mahalaga ring maunawaan na sa mainstream Christian doctrine, lalo na sa paghubog ng Orthodox theology, si Jesus ay hindi simpleng mas mababang banal na nilalang. Siya ay kinikilala bilang tunay na Diyos at tunay na tao, isang misteryong teolohikal na naging sentro ng malalaking church councils gaya ng Nikaya at Chalcedon. Ito ang isa sa pinakamalaking pagkakaiba ng Kristyanismo sa Islam at Judaism. Para sa Kristyanismo, ang tanong tungkol kay Jesus ay hindi lamang ano ang itinuro niya, kundi sino siya sa kanyang likas na pagkatao. Dahil dito, si Jesus sa Kristyanismo ay sentro rin ng kaligtasan. Hindi lamang siya gabay patungo sa Diyos, siya mismo ang daan. Ang relasyon ng tao sa Diyos, ayon sa maraming Christian traditions, ay nakaugat sa pananampalataya kay Jesus, sa kanyang persona, kamatayan, at resurrection. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit para sa Kristyanismo, ang usapin tungkol kay Jesus ay hindi secondary doctrine kundi core identity. Sa huli, ang Christian view kay Jesus ang dahilan kung bakit siya ang pinakasentro ng pananampalatayang ito. Hindi siya simpleng bahagi ng mensahe, siya ang mensahe. Siya ang anak ng Diyos, ang Mesyas, ang ipinako sa krus, at ang muling nabuhay. At dito nakasalalay ang buong bigat ng Kristyanismo. Kung sino si Jesus, iyon din ang humuhubog sa kahulugan ng Diyos, kaligtasan, at pag-asa para sa sangkatauhan. Sa Islam, si Jesus, na kilala bilang Isa ibn Maryam, ay isa sa pinakadakila at pinakamarangal na propeta ng Diyos. Hindi siya ordinaryong tao lamang, at hindi rin basta simpleng guro. Sa katunayan, mataas ang paggalang ng Islam kay Isa bilang isa sa mahahalagang sugo na ipinadala ng Allah upang gabayan ang sangkatauhan. Ngunit dito rin lumilitaw ang isa sa pinakamalalaking pagkakaiba sa pagitan ng Islam at Kristyanismo. Bagamat kinikilala si Isa bilang banal na propeta, mariing tinatanggihan ng Islam ang paniniwalang siya ay Diyos, anak ng Diyos, o bahagi ng pagka-Diyos. Mahalagang maunawaan na sa Islamic theology, ang pundasyon ay mahigpit na monotheism o tawhid, ang paniniwalang ang Diyos ay isa, walang kapantay, walang kahati, at hindi nagkakatawang tao. Dahil dito, anumang konsepto ng divine sonship o incarnation ay tinitingnan bilang hindi tugma sa tunay na kalikasan ng Diyos. Kaya para sa Islam, si Isa ay hindi Diyos na naging tao, kundi tao at propeta na pinili ng Diyos para sa natatanging misyon. Gayunpaman, hindi nangangahulugan itong mababa ang pagtingin ng Islam kay Jesus. Sa katunayan, marami sa mga detalye tungkol kay Isa sa Quran ay nagpapakita ng kanyang pambihirang katayuan. Katulad ng Kristyanismo, kinikilala rin ng Islam ang birheng kapanganakan ni Isa sa pamamagitan ni Maryam o Maria, na isa ring mataas ang paggalang sa Islam. Itinuturing si Maryam bilang isa sa pinakadakilang babae sa pananampalatayang Muslim. Ayon sa Quran, si Isa ay isinilang sa pamamagitan ng himala ng kapangyarihan ng Diyos, ngunit ang himalang ito ay hindi patunay ng pagka-Diyos, kundi tanda lamang ng banal na kapangyarihan ng Allah. Kinikilala rin sa Islam na si Isa ay gumawa ng mga himala, nagpagaling ng may sakit, bumuhay ng patay sa pahintulot ng Diyos, at nagbigay ng malinaw na tanda sa kanyang bayan. Ngunit mahalagang diin sa Islamic theology na ang mga himalang ito ay hindi mula sa sarili niyang pagka-Diyos, kundi sa kapahintulutan at kapangyarihang ibinigay ng Allah. Sa madaling salita, si Isa ay makapangyarihang propeta, ngunit nananatiling lingkod ng Diyos, hindi Diyos mismo. Dito pumapasok ang isa sa pinakamahalagang pagkakaiba, ang usapin ng crucifixion. Sa tradisyonal na Islamic interpretation, si Isa ay hindi tunay na ipinako sa krus sa paraang pinaniniwalaan ng mainstream Christianity.
Batay sa ilang pagbasa ng Quran, pinaniniwalaang hindi nila siya pinatay, ni ipinako sa krus, kundi ito ay nagmukhang ganoon lamang sa kanila. Ang eksaktong interpretasyon nito ay may iba't ibang scholarly discussion sa loob ng Islam, ngunit ang dominanteng tradisyonal na pananaw ay si Isa ay iniligtas ng Diyos at itinaas sa Kanya. Dahil dito, wala ring Christian-style doctrine ng atoning death at resurrection bilang sentro ng kaligtasan. Sa halip, sa Islam, si Isa ay mahalagang bahagi ng prophetic chain, kasama nina Abraham, Moises, at iba pang propeta na nagturo ng pagsunod sa iisang Diyos. Hindi siya ang huling propeta, ang titulong iyon ay iniugnay kay Muhammad bilang Seal of the Prophets. Kaya bagamat si Isa ay napakahalaga, siya ay hindi sentro ng buong religious system sa paraang siya ang sentro ng Kristyanismo. May isa pang mahalagang aspeto, sa Islamic eschatology, si Isa ay may papel pa rin sa hinaharap. Maraming tradisyon sa Islam ang nagtuturo na si Isa ay babalik bago ang araw ng paghuhukom bilang bahagi ng mga huling pangyayari. Sa puntong ito, may pagkakatulad sa Christian expectation ng Second Coming, bagamat magkaiba ang theological framework. Sa huli, ang Islam ay nagbibigay kay Jesus ng mataas na karangalan, ngunit malinaw na hangganan. Siya ay birheng ipinanganak, gumagawa ng himala, mesya sa isang partikular na kahulugan, at dakilang propeta, ngunit hindi siya Diyos, hindi anak ng Diyos, at hindi sentro ng divine salvation sa parehong paraan ng Christian doctrine. Ito ang dahilan kung bakit para sa Islam, ang paggalang kay Isa ay mahalaga, ngunit ang pagsamba ay para lamang sa Allah. Sa mas malalim na antas, ipinapakita ng pananaw ng Islam kung paano maaaring kilalanin si Jesus bilang pambihira nang hindi tinatanggap ang Christian claims tungkol sa kanyang pagka-Diyos. At dito lalong lumalalim ang mas malaking tanong ng ating pag-aaral, paano ang isang personalidad ay maaaring maging sentro ng napakalalim na paggalang sa iba't ibang relihiyon, habang nananatiling lubhang magkaiba ang sagot sa tanong kung sino ba talaga siya. Sa tatlong pangunahing Abrahamic religions, marahil ang isa sa pinakamahalagang pananaw na kailangang maunawaan ay ang sa Judaism, dahil dito mismo nag-ugat ang konsepto ng Mesyas na kalaunan ay naging sentro ng Christian claim tungkol kay Jesus. Ngunit dito rin matatagpuan ang isa sa pinakamalalaking theological divergences sa kasaysayan. Kung para sa Kristyanismo si Jesus ang katuparan ng mga propesya, bakit para sa tradisyonal na Hudaismo ay hindi siya tinanggap bilang ang ipinangakong Mesyas? Upang maunawaan ito, kailangang bumalik sa Jewish expectation bago pa man dumating si Jesus. Sa sinaunang Hudaismo, ang Mesyas ay karaniwang nauunawaan bilang isang pinahirang pinuno, madalas konektado sa linya ni Haring David, na magdadala ng pambansang pagpapanumbalik, katarungan, kapayapaan, at katuparan ng mga pangako ng Diyos sa Israel. Hindi lamang ito spiritual concept, malalim ang historical at communal dimension nito. Sa ilalim ng pananakop, paghihirap, at political instability, marami ang naghihintay sa isang leader na magbabangon sa Israel, magtatatag ng tunay na kapayapaan, at magdadala ng malinaw na pagbabagong nakikita sa mundo. Dito nagsisimula ang pangunahing issue para sa Judaism tungkol kay Jesus. Sa tradisyonal na pananaw, maraming inaasahang tanda ng Mesyas ang hindi nakita bilang natupad sa kanyang buhay. Halimbawa, hindi niya dinala ang pandaigdigang kapayapaan, hindi na ibalik ang ganap na pambansang kalayaan ng Israel sa paraang inaasahan ng marami, at hindi nagkaroon ng lubos na katuparan ng ilang inaasahang prophetic visions sa isang malinaw na political historical sense. Sa madaling salita, para sa maraming Hudyo noon at hanggang ngayon, ang mundo ay hindi nagmukhang pumasok sa inaasahang Messianic Age matapos ang panahon ni Jesus. May isa pang mahalagang aspeto, sa mainstream Jewish theology, ang Mesyas ay hindi Diyos. Siya ay inaasahang tao, isang piniling leader o hari, ngunit hindi divine incarnation. Kaya ang Christian claim na si Jesus ay anak ng Diyos o Diyos na nagkatawang tao ay hindi lamang kulang mula sa Jewish perspective. Para sa marami, ito ay isang fundamentally different theological category. Ang konsepto ng incarnation ay hindi tugma sa tradisyonal na Jewish monotheism sa parehong paraan ng Christian doctrine. Mahalaga ring tandaan ang historical context ng unang siglo.
Noong panahon ni Jesus, maraming iba't ibang inaasahan tungkol sa Mesyas ang umiiral sa loob ng Judaism. May ilan na naghihintay ng political liberator, may iba namang may mas apocalyptic expectations. Ngunit ang crucifixion ni Jesus ay naging malaking hadlang para sa marami. Sa konteksto ng panahong iyon, ang pagkakapako sa krus, isang anyo ng kahiyahiyang execution sa ilalim ng Roma, ay maaaring magmukhang kabaligtaran ng tagumpay na inaasahan sa Mesyas. Kaya para sa maraming Hudyo, ang ideya ng isang ipinakong Mesyas ay tila contradiction, hindi katuparan. Dito pumapasok ang Christian reinterpretation. Para sa Kristyanismo, ang Mesyas ay unang dumating upang magdusa at magligtas mula sa kasalanan bago ang ganap na katuparan ng lahat. Ngunit para sa Judaism, ang ganitong framework ay hindi tinatanggap bilang sapat na tugma sa tradisyonal na pagbabasa ng Messianic expectation. Kaya ang pangunahing disagreement ay hindi simpleng tinanggihan lang si Jesus, kundi magkaibang pag-unawa sa kung ano ba talaga ang dapat gawin at maging ng Mesyas. Sa paglipas ng panahon, lalo pang lumalim ang paghihiwalay ng Judaism at Christianity habang hinuhubog ng bawat tradisyon ang sariling theological identity. Habang pinagtibay ng Kristyanismo si Jesus bilang sentro ng pananampalataya, nanatiling naghihintay ang tradisyonal na Judaism sa pagdating ng Mesyas o sa katuparan ng mga inaasahang hindi nila nakitang natupad kay Jesus. Mahalaga ring linawin na hindi pare-pareho ang pananaw ng lahat ng modern Jews kay Jesus bilang historical figure. May ilan na tinitignan siya bilang Jewish teacher, moral voice, o mahalagang bahagi ng Jewish history, ngunit hindi bilang Mesyas o banal na tagapagligtas. Sa madaling salita, maaaring kilalanin ang kanyang historical significance nang hindi tinatanggap ang Christian theological claims. Sa huli, ang dahilan kung bakit hindi tinanggap si Jesus bilang Mesyas sa tradisyonal na Judaism ay nakaugat hindi lamang sa pagtanggi sa kanyang persona, kundi sa mas malalim na pagkakaiba sa Messianic criteria, theological assumptions, at historical expectations. Para sa Judaism, ang tanong ay hindi lamang sino si Jesus, kundi natupad ba niya ang inaasahang papel ng Mesyas ayon sa tipan, kasaysayan, at pananaw ng Israel. At dito natin nakikita kung paano ang iisang konsepto, ang Mesyas, ay maaaring humantong sa dalawang magkaibang landas. Para sa Kristyanismo, si Jesus ang katuparan, para sa Judaism, ang paghihintay ay nagpapatuloy pa rin. Sa puntong ito, malinaw nang si Jesus ay hindi simpleng historical figure lamang sa tatlong pangunahing Abrahamic religions. Siya ay sentral, mahalaga, at kinikilala, ngunit ang mismong pagkakakilanlan niya ang siyang pinakamalaking linya ng pagkakaiba. Para sa Kristyanismo, si Jesus ay anak ng Diyos at Mesyas. Para sa Islam, siya ay dakilang propeta ngunit hindi Diyos. Para sa Judaism, hindi siya ang ipinangakong Mesyas. Sa unang tingin, maaaring mukhang simpleng theological disagreement lamang ito. Ngunit sa mas malalim na pagsusuri, ang mga pagkakaibang ito ay humuhubog sa ganap na magkaibang pananaw tungkol sa Diyos, kaligtasan, kasaysayan, at mismong layunin ng relihiyon. Ang pinakamalaking pagkakaiba ay nagsisimula sa tanong ng pagka-Diyos. Sa Kristyanismo, si Jesus ay hindi lamang sugo ng Diyos, siya ay may natatanging banal na identidad. Sa mainstream Christian theology, siya ay tunay na Diyos at tunay na tao, ang salita na nagkatawang tao. Dahil dito, ang relasyon kay Jesus ay hindi lamang paggalang sa propeta, kundi pananampalataya sa kanyang persona bilang sentro ng kaligtasan. Ang kanyang buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ay hindi lamang mensahe, ito ang divine act ng pagtubos. Sa Islam, dito malinaw ang matinding paghihiwalay. Si Isa ay mahalaga, banal ang kapanganakan, at makapangyarihan bilang propeta, ngunit hindi siya Diyos, hindi anak ng Diyos, at hindi maaaring sambahin. Ang Islamic doctrine ng Tauhid ay nagbibigay diin na ang Diyos ay ganap na isa at hindi nahahati. Kaya para sa Islam, ang pag-aangat kay Jesus sa pagka-Diyos ay hindi simpleng doctrinal error lamang, ito ay paglabag sa tamang pag-unawa sa kaisahan ng Diyos. Sa madaling salita, kung para sa Kristyanismo si Jesus ang sentro ng divine revelation, para sa Islam, siya ay isa sa mga dakilang tagapagdala ng mensahe ng Diyos, ngunit hindi ang Diyos mismo. Sa Judaism naman, mas iba pa ang framework.
Hindi lamang tinatanggihan ang pagka-Diyos ni Jesus, hindi rin siya tinatanggap bilang Mesyas. Sa tradisyonal na Jewish thought, ang Mesyas ay hindi divine incarnation, kundi isang taong pinili ng Diyos upang tuparin ang mga partikular na pangako sa Israel. Kaya bago pa man pag-usapan ng pagka-Diyos, mismong ang Messianic claim ay hindi tinatanggap. Dahil dito, ang Christian at Islamic claims tungkol kay Jesus ay parehong lumalabas na hindi tugma sa Jewish theological structure. Ang crucifixion ay isa pang napakalaking punto ng pagkakaiba. Sa Kristyanismo, ang krus ang sentro ng redemptive history. Ang kamatayan ni Jesus ay sakripisyo para sa kasalanan, at ang resurrection ang tagumpay laban sa kamatayan. Sa maraming Christian traditions, walang pag-unawa sa kaligtasan na hiwalay sa krus. Sa Islam, ang tradisyonal na pananaw ay hindi tinatanggap ang crucifixion sa parehong paraan. Bagamat may iba't ibang scholarly nuances, ang dominanteng Islamic interpretation ay hindi tunay na ipinako si isa sa paraang Christian doctrine ang nagtuturo. Dahil dito, wala ring konsepto ng atoning sacrifice sa parehong anyo. Ang kaligtasan sa Islam ay hindi nakasentro sa kamatayan ni Jesus, kundi sa pagsunod sa Diyos, pananampalataya, at awa ng Allah. Sa Judaism, ang crucifixion ni Jesus ay hindi sentral sa kaligtasan dahil hindi siya tinatanggap bilang Mesyas sa unang lugar. Kaya ang buong Christian framework ng sacrificial redemption through Christ ay hindi bahagi ng Jewish theology. Pagdating naman sa papel ni Jesus sa kaligtasan, dito lalong lumalalim ang pagkakaiba. Sa Kristyanismo, si Jesus mismo ang daan. Ang kanyang persona at gawa ang sentro ng reconciliation ng tao sa Diyos. Sa Islam, si Isa ay mahalagang propeta, ngunit hindi siya ang pinagmumulan ng kaligtasan, ang kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Sa Judaism, ang covenantal relationship sa Diyos ay hindi nakasentro kay Jesus bilang tagapagligtas. Sa huli, ang tanong tungkol kay Jesus ay nagiging higit pa sa ano ang tingin mo sa Kanya. Ito ay nagiging salamin ng mas malalim na tanong, ano ang paniniwala mo tungkol sa Diyos? Paano dumarating ang kaligtasan? Ano ang ibig sabihin ng Mesyas? Dahil kapag nagbago ang sagot mo tungkol kay Jesus, madalas nagbabago rin ang buong religious framework mo. At dito natin nakikita ang bigat ng usapin, iisang pangalan, ngunit tatlong radically different conclusions. Para sa ilan, siya ay Diyos. Para sa iba, propeta. Para sa iba pa, hindi ang hinihintay na Mesyas. Kaya ang debate tungkol kay Jesus ay hindi simpleng pagkakaiba ng opinyon, ito ay isa sa pinakamalalim na theological crossroads sa kasaysayan ng pananampalataya. Sa kabila ng malalalim at minsang tila hindi mapagkasundong pagkakaiba ng Kristyanismo, Islam, at Judaism tungkol kay Jesus, mahalagang itanong, mayroon bang anumang common ground? Sa unang tingin, maaaring magmukhang si Jesus ay simbolo lamang ng paghahati-hati sa relihiyon, isang personalidad na nagbunga ng magkakaibang claims tungkol sa Diyos, Mesyas, at kaligtasan. Ngunit kapag mas maingat nating sinuri, makikita na sa kabila ng malalaking theological divergence, may ilang mahahalagang punto ng pagkilala at pagkakatulad na nagbibigay liwanag kung bakit si Jesus ay nananatiling napakahalagang figura sa pandaigdigang relihiyosong kamalayan. Isa sa pinakamahalagang common ground ay ang kanyang historical existence. Bagamat magkaiba ang pananaw ng tatlong relihiyon tungkol sa kanyang tunay na identidad, hindi pangunahing usapin sa mainstream scholarship o sa mga tradisyong ito kung si Jesus ba ay totoong nabuhay. Sa pangkalahatan, kinikilala si Jesus bilang isang tunay na historical figure na umiral sa unang siglo. Para sa Kristyanismo, malinaw itong pundasyon ng pananampalataya. Sa Islam, si Isa ay tunay na propeta. Sa Judaism, bagamat hindi siya tinatanggap bilang Mesyas, hindi rin ito nangangahulugang itinatanggi ang kanyang historical presence. Sa madaling salita, bago pa man magsimula ang theological disagreement, may malawak na pagkilala na si Jesus ay hindi simpleng alamat lamang. May isa pang mahalagang pagkakatulad, ang moral at spiritual significance ni Jesus. Bagamat hindi pare-pareho ang antas ng kanyang otoridad sa bawat relihiyon, madalas siyang iniugnay sa kabanalan, pagtuturo, at malalim na impluensya sa etikal na pag-isip. Sa Kristyanismo, siya ang sukdulang huwaran ng kabanalan at pag-ibig.
Sa Islam, si Isa ay banal na propeta at tanda ng kapangyarihan ng Diyos. Kahit sa ilang Jewish perspectives na hindi tumatanggap sa kanya bilang Mesyas, maaaring kilalanin siya bilang bahagi ng Jewish historical at moral discourse ng kanyang panahon. Hindi nito binubura ang theological disagreements, ngunit ipinapakita nito na si Jesus ay bihirang tingnan bilang insignificant. Ang kanyang impluwensya sa mundo ay isa ring napakalaking punto ng pagkakatulad. Maging anuman ang relihiyosong pananaw, mahirap itanggi na si Jesus ay naging isa sa pinaka-impluwensyal na personalidad sa kasaysayan ng sibilisasyon. Ang kanyang pangalan ay humubog sa mga imperyo, batas, edukasyon, sining, pilosopiya, at kultura sa iba't ibang kontinente. Maging ang mga relihiyong hindi sumasang-ayon sa Christian doctrine, ay kailangang humarap sa lawak ng kanyang historical footprint. Sa madaling salita, maaaring magkaiba ang interpretasyon sa kanya, ngunit hindi maikakaila ang laki ng kanyang epekto. May isa pang mahalagang pagkakatulad sa mas malalim na antas, ang koneksyon niya sa mas malawak na Abrahamic tradition. Ang Kristyanismo, Islam, at Judaism ay pawang may kaugnayan sa iisang mas malaking kasaysayan ng monotheistic faith, kahit magkaiba ang direksyon ng kanilang theological conclusions. Dahil dito, ang pagtalakay kay Jesus ay hindi lamang hiwalay na usapin, ito ay bahagi rin ng mas malawak na pag-uusap tungkol sa propesya, paghahayag, at relasyon ng Diyos sa sangkatauhan. Gayunpaman, mahalagang maging malinaw, ang pagkakaroon ng common ground ay hindi nangangahulugang maliit lamang ang pagkakaiba. Sa katunayan, minsan mas nagiging matindi pa ang debate dahil sa parehong historical figure, ngunit radically different conclusions. Ngunit sa panahon kung saan madalas gamitin ang relihiyon bilang linya ng dibisyon, mahalagang kilalanin na may mga punto rin ng pagkilala na maaaring magsilbing simula ng mas malalim na pag-uusap kaysa simpleng pagtatalo. Sa huli, may mga pagkakatulad. Kinikilala si Jesus bilang mahalaga, makasaysayan, at may pambihirang impluwensya. Hindi man pare-pareho ang sagot sa tanong kung sino talaga siya, malinaw na sa tatlong pangunahing pananaw, si Jesus ay hindi ordinaryong pangalan lamang. Siya ay isang figurang hindi basta maaalis sa usapan tungkol sa Diyos, moralidad, at kasaysayan. At marahil dito natin makikita ang isang mahalagang katotohanan, kahit sa gitna ng pinakamalalalim na pagkakaiba. Ang mismong presensya ni Jesus sa iba't ibang relihiyon ay patunay kung gaano kabigat ang kanyang lugar sa paghahanap ng tao sa kahulugan, katotohanan, at pananampalataya. Upang tunay na maunawaan kung bakit napakalaki ng pagkakaiba ng Kristyanismo, Islam, at Judaism tungkol kay Jesus, hindi sapat na tingnan lamang ang kani-kanilang kasalukuyang paniniwala. Kailangang balikan kung paano hinubog ng kasaysayan, banal na kasulatan, religious traditions, at malalaking theological debates ang magkakaibang imahe niya sa loob ng maraming siglo. Dahil ang tanong na sino si Jesus ay hindi lamang nasagot sa isang sandali, ito ay unti-unting nahubog sa gitna ng political upheaval, scriptural interpretation, communal identity, at religious conflict. Nagsimula ang lahat sa Jewish context ng unang siglo. Si Jesus ay isinilang, namuhay, at nagturo bilang Hudyo sa loob ng mundong malalim ang inaasahan sa pagdating ng Mesyas. Ngunit noong panahong iyon, ang Judaism ay hindi monolithic. Iba't iba ang inaasahan ng mga Hudyo, may naghihintay ng political liberator, may priestly reformer, may apocalyptic deliverer. Kaya nang lumitaw si Jesus, ang tanong kung siya ba ang Mesyas ay agad nasala sa umiiral ng Jewish expectations. Para sa ilan, ang kanyang mensahe at kilos ay makapangyarihan. Para sa marami, lalo na sa mga hindi nakitang natupad ang inaasahang pambansang restoration, hindi siya tumugma sa inaasahang messianic framework. Dito nagsimulang humiwalay ang Christian claim mula sa mainstream Jewish rejection. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang mga unang tagasunod ni Jesus, na karamihan ay Hudyo rin, ay nagsimulang ipahayag na siya ang Mesyas at muling nabuhay. Ito ang naging pundasyon ng maagang Kristyanismo. Habang lumalawak ang kilusan, unti-unti nitong hinubog ang sarili hindi lamang bilang Jewish sect kundi bilang hiwalay na pananampalataya. Sa paglipas ng panahon, ang mga sulat ni Pablo, ang mga ebanghelyo,
at ang pagbuo ng New Testament canon ay nagpatibay sa imahe ni Jesus bilang higit pa sa Mesyas, bilang anak ng Diyos at sentro ng kaligtasan. Ngunit hindi rito natapos ang paghubog. Sa loob ng unang mga siglo, nagkaroon ng matitinding theological debates sa loob mismo ng Kristyanismo. Sino ba talaga si Jesus? Tunay bang Diyos? Tunay bang tao? Pareho ba? Ang mga tanong na ito ay humantong sa malalaking church councils gaya ng Nikaya noong 325 at Chalcedon noong 451, kung saan mas formal na hinubog ang Orthodox Christian doctrine tungkol sa divine at human nature ni Jesus. Sa madaling salita, ang modern Christian understanding kay Jesus ay hindi lamang bunga ng original proclamation, kundi pati ng mga siglong theological clarification. Samantala, noong ika-7 siglo, lumitaw ang Islam sa Arabian Peninsula sa ilalim ng ibang historical at theological setting. Dumating ang Quran sa mundong may umiiral ng Judaism at Christianity, at dito rin ito ipinosisyon si Isa. Hindi simpleng inulit ng Islam ang Christian o Jewish view, sa halip, nagbigay ito ng corrective framework ayon sa Islamic revelation. Kinikilala si Isa bilang dakilang propeta, ngunit mariing tinanggihan ang divine sonship at crucifixion theology sa tradisyonal na anyo. Dahil dito, ang Islamic image ni Jesus ay nahubog hindi lamang bilang independent view, kundi bilang bahagi rin ng mas malawak na Islamic response sa naunang religious traditions. Mahalaga ring maunawaan ang papel ng Scripture. Sa Kristyanismo, ang New Testament ang pangunahing batayan ng pagkilala kay Jesus bilang Kristo at anak ng Diyos. Sa Judaism, ang Hebrew Bible at Rabbinic tradition ang humuhubog sa inaasahang Mesyas, at sa pagtanggi sa Christian reinterpretation. Sa Islam, ang Quran at Hadith ang naglalarawan kay Isa bilang propeta sa loob ng framework ng Tauhid. Dahil magkakaiba ang scriptural authority, natural ding magkaiba ang theological conclusions. Dagdag pa rito, ang religious identity ng bawat komunidad ay mas lalong tumibay habang lumalalim ang historical separation. Habang lumalayo ang Kristyanismo mula sa Judaism, mas tumitibay ang Christian claims. Habang hinuhubog ng Islam ang sarili bilang final revelation, mas luminaw rin ang Islamic distinction mula sa Christian theology. Sa madaling salita, hindi lamang different opinions ang nabuo ang magkakaibang civilizational identities. Sa huli, ang iba't ibang pananaw tungkol kay Jesus ay hindi basta aksidenteng pagkakaiba lamang. Ito ay produkto ng mahahabang siglo ng history, scripture formation, doctrinal conflict, at communal self-definition. Ang isang historical figure ay naging sentro ng tatlong magkaibang religious trajectories, dahil bawat tradisyon ay hinubog siya ayon sa sarili nitong pag-unawa sa Diyos, paghahayag, at kasaysayan. At dito natin mas nauunawaan na ang tanong na sino si Jesus, ay hindi lamang theological debate, ito rin ay tanong ng historical development. Dahil kung paano siya nakita ng bawat relihiyon ay salamin hindi lamang ng kanilang faith claims, kundi ng kanilang buong paglalakbay bilang magkakaibang pananampalataya. Matapos nating suriin kung paano inilalarawan si Jesus sa Kristyanismo, Islam, at Judaism, natural na humaharap tayo ngayon sa isa sa pinakamahirap ngunit pinakamahalagang tanong, sino nga ba ang tunay na Jesus? Ngunit agad nating mapapansin na ang tanong na ito ay mas komplikado kaysa sa unang tingin. Dahil kapag sinabing tunay, ano ba ang ibig sabihin? Ang historical Jesus ba, ang taong nabuhay sa unang siglo? Ang theological Jesus ng pananampalataya? O ang Jesus na hinubog ng magkakaibang relihiyosong tradisyon? Dito mahalagang maunawaan ang malaking pagkakaiba ng historical Jesus studies at faith-based interpretations. Ang historical study ay pangunahing nagtatanong, ano ang maaaring malaman tungkol kay Jesus gamit ang historical method? Sinusuri nito ang mga dokumento, cultural context, linguistic clues, Roman at Jewish background, at source criticism upang buuin ang pinakamalamang na larawan ng isang Jewish teacher mula sa Galilea na nabuhay noong unang siglo. Sa ganitong approach, mas maingat ang history. Hindi agad dito tinatanggap o tinatanggihan ang supernatural claims batay lamang sa pananampalataya.
Sa halip, tinatanong nito kung ano ang kayang suportahan ng evidence. Sa karamihan ng mainstream scholarship, may ilang bagay tungkol kay Jesus na malawak ang pagtanggap. Siya ay isang tunay na historical figure, isang Hudyo, nagturo sa Judea at Galilea, nagkaroon ng mga tagasunod, at ipinako sa krus sa ilalim ni Poncio Pilato. Sa puntong ito, may matibay na historical core. Ngunit habang lumalapit tayo sa mas malalaking tanong, siya ba ay Diyos? Siya ba ang Mesyas? Siya ba ay muling nabuhay? Dito nagsisimulang pumasok ang faith claims na hindi laging kayang resolbahin ng history alone. Halimbawa, maaaring sabihin ng historical method na ang mga unang tagasunod ay naniwalang siya ay muling nabuhay. Ngunit ibang usapin ang theological conclusion na literal siyang nabuhay muli bilang anak ng Diyos. Ang history ay maaaring magdala sa atin sa testimonya at epekto ng paniniwalang iyon, ngunit ang faith interpretation ang kadalasang humahawak sa mas malalim na kahulugan nito. Sa Kristyanismo, ang tunay na Jesus ay hindi lamang historical rabbi kundi ang Kristo ng pananampalataya, anak ng Diyos, Mesyas, tagapagligtas. Sa Islam, ang tunay na Jesus ay si Isa, dakilang propeta ngunit hindi Diyos. Sa Judaism, ang tunay na Jesus ay maaaring historical Jewish figure, ngunit hindi ang Mesyas ng covenantal expectation. Sa madaling salita, bawat relihiyon ay hindi lamang nagbibigay ng impormasyon tungkol kay Jesus, nagbibigay ito ng interpretive framework kung sino siya sa mas malaking kwento ng Diyos at sangkatauhan. At dito pumapasok ang pinakamahalagang insight. Maraming debate tungkol kay Jesus ay hindi lang talaga tungkol sa historical data, kundi tungkol sa lens kung paano binabasa ang data. Ang parehong historical figure ay maaaring makita bilang divine savior, prophetic messenger, o non-messianic teacher depende sa theological assumptions, scriptural authority, at worldview ng tumitingin. May ilan ding scholars na nagsasabing kailangang paghiwalayin ang Jesus of history at Christ of faith. Ngunit para sa maraming believers, hindi madaling paghiwalayin ang dalawa. Para sa kanila, ang historical Jesus at ang theological Jesus ay isang persona. Samantala, para sa mas secular analysis, mahalagang iwasan ang automatic theological conclusions upang mapanatili ang methodological neutrality. Ngunit mahalagang tandaan, ang kawalan ng isang universal conclusion ay hindi nangangahulugang walang saysay ang paghahanap. Sa katunayan, ipinapakita lamang nito kung gaano kabigat ang figura ni Jesus sa intersection ng history at faith. Siya ay hindi simpleng pangalan sa lumang teksto. Siya ay sentro ng ilan sa pinakamalalaking tanong tungkol sa Diyos, katotohanan, at kahulugan. Sa huli, ang tanong na sino ang tunay na Jesus ay maaaring hindi masagot ng pare-pareho ng lahat dahil ang sagot ay madalas nakasalalay hindi lamang sa ebidensya, kundi sa kung paano inuunawa ng bawat tao ang relasyon ng kasaysayan at pananampalataya. Ngunit marahil dito nagsisimula ang mas mahalagang paghahanap. Hindi lamang kung ano ang sinabi ng iba tungkol kay Jesus, kundi kung paano natin titimbangin ang history, theology, at truth claims ng may lalim at katapatan. Dahil sa pagitan ng history at faith, si Jesus ay nananatiling hindi lamang paksa ng pag-aaral, kundi sentro ng isa sa pinakamalalim na paghahanap ng sangkatauhan. Sa dulo ng paglalakbay na ito, malinaw na si Jesus ay hindi lamang isang historical figure na minsang lumakad sa alikabok ng unang siglong Judea. Siya ay naging sentro ng ilan sa pinakamalalalim na tanong ng sangkatauhan, tungkol sa Diyos, katotohanan, kaligtasan, at kahulugan ng kasaysayan mismo. Ngunit marahil ang isa sa pinakakapansin-pansing realidad ay ito, iisang pangalan, iisang personalidad, ngunit tatlong malalaking relihiyon ang humubog ng tatlong lubhang magkaibang pananaw tungkol sa Kanya. Para sa Kristyanismo, si Jesus ang sentro ng lahat, anak ng Diyos, Mesyas, salita na nagkatawang tao, ipinako sa krus, muling nabuhay, at tanging daan ng kaligtasan. Sa pananaw na ito, ang usapin tungkol kay Jesus ay hindi simpleng bahagi ng doktrina, siya mismo ang pundasyon. Kung sino si Jesus, iyon din ang humuhubog sa pag-unawa sa Diyos at sa kapalaran ng tao. Para sa Islam, si Isa ay dakilang propeta, banal ang kapanganakan, makapangyarihan sa himala, at mahalagang bahagi ng divine revelation, ngunit malinaw ang hangganan, hindi siya Diyos, hindi anak ng Diyos,
At hindi sentro ng kaligtasan sa paraang Christian theology ang nagtuturo. Sa Islam, si Jesus ay tanda ng kapangyarihan ng Allah, ngunit hindi siya ang Allah. Samantala, sa Judaism, si Jesus ay hindi tinatanggap bilang ang ipinangakong Mesyas. Ang paghihintay sa katuparan ng Messianic promises ay nananatiling bukas, at ang Christian claims tungkol sa kanya ay hindi itinuturing na sapat na tugma sa Jewish expectation. Sa ganitong pananaw, si Jesus ay maaaring bahagi ng kasaysayan, ngunit hindi sentro ng covenantal fulfillment. Sa unang tingin, maaaring isipin ng ilan na ang mga pagkakaibang ito ay simpleng religious disagreement lamang. Ngunit sa mas malalim na antas, mas mabigat pa rito ang implikasyon. Dahil bawat pananaw tungkol kay Jesus ay nakaugat sa mas malawak na sagot sa pinakamalalaking tanong ng buhay, sino ang Diyos? Paano siya nagpapahayag ng kanyang sarili? Ano ang kaligtasan? Paano malalaman ang katotohanan? Sa madaling salita, ang debat tungkol kay Jesus ay hindi lamang debat tungkol kay Jesus. Ito ay salamin ng mas malalim na worldview frameworks. Kapag sinabi mong si Jesus ay Diyos, ibang buong realidad ang pinapasok mo. Kapag sinabi mong siya ay propeta lamang, ibang theological universe iyon. Kapag sinabi mong hindi siya ang Mesyas, ibang covenantal history ang sinusundan mo. At dito nagiging mahalaga ang pag-unawa, hindi lamang para sa debate, kundi para sa mas malalim na intellectual honesty. Sa mundong madalas puno ng mababaw na caricatures ng ibang relihiyon, mahalagang makita na ang bawat pananaw ay may sariling historical roots, scriptural foundations, at theological coherence sa loob ng sarili nitong sistema. Hindi ito nangangahulugang pare-pareho silang tama, ngunit nangangahulugan itong ang seryosong paghahanap ng katotohanan ay nangangailangan ng mas malalim kaysa simpleng slogan o inherited assumptions. May isa pang mahalagang aral dito. Ang pangalan ni Jesus ay nananatiling makapangyarihan hindi lamang dahil sa nakaraan, kundi dahil sa patuloy niyang paghahati at pag-ugnay sa sangkatauhan. Siya ay maaaring maging tulay ng dialoge o sentro ng debate. Ngunit sa alinmang kaso, hindi siya basta maaaring baliwalain. Sa huli, ang tanong na sino si Jesus ay nananatiling isa sa pinakamahalagang tanong na maaaring harapin ng isang tao, hindi lamang dahil sa relihiyon, kundi dahil ang sagot dito ay madalas sumasalamin sa mas malalim mong pananaw tungkol sa Diyos, katotohanan, at mismong layunin ng buhay. Kaya marahil ang pinakamahalagang takeaway ay ito, sa paghahanap ng katotohanan, hindi sapat ang basta alam mo lamang kung ano ang pinaniniwalaan ng sarili mong tradisyon. Mahalaga ring maunawaan kung bakit iba ang paniniwala ng iba, paano ito nabuo, at ano ang sinasabi nito tungkol sa mas malaking paghahanap ng sangkatauhan. Dahil sa dulo, si Jesus ay hindi lamang pangalan sa kasaysayan. Siya ay nananatiling isa sa pinakamalalim na crossroads ng faith, history, at truth, kung saan ang isang personalidad ay patuloy na humahamon sa mundo na sagutin ang tanong, sino ba talaga siya? Ito ang Historia, kung saan ang kasaysayan ay hindi lang basta nakaraan, kundi paghahanap ng katotohanan sa likod ng pinakamalalalim na tanong ng pananampalataya. Kung nais mo pang mas laliman ang ating paglalakbay sa pagitan ng history, belief, at truth, mag-like, mag-comment, at mag-subscribe.